Mga kapatid, magandang gabi ho sa bawat isa. Ngayon po ay June 9. Opo, June 9 po, Lunes, 2025. Salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo ay makapag-broadcast sa gabing ito. Tayo po ay manalangin in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Masalamat sa gabing ito sa pagkakataon na binigay sa amin upang minsan pa aralin ang usaping Katolisismo na makatulong sa aming buhay pananampalataya. Kami ho nananalangin ng wisdom na galing po sa inyo, Banal Espiritu, na makatulong ito ng malaki sa amin bilang mga nakakilala sa Panginoon. At kami po ay nagdadasal na kayo nga po siya mabigyan ng parangal sa gabing ito. Salamat sa mga nakalipas na maghapon na yung binigay sa amin sa inyong patnubay. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Now give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Alright, magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng mga kaparian, sa lahat ng mga bishops natin, all over the country, magandang gabi. Salamat sa opportunity ho na tayo ay nagkita sa gabing ito. Gusto ko lang batiin yung aming bishop dito sa Diocese ng Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Magandang gabi, Bishop. At sa lahat ng mga kaparian dyan po sa katedral. Opo. Siyempre yung aming station manager ng DYAF, si Reverend Father Dominic Diramas. At sa lahat ng mga kaparian kasama niya. At siyempre yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno na si Reverend Father Luan Torrefranca, si Father Egay, saka si Father Nobles. Sa lahat ng mga Katoliko nationwide and worldwide, magandang gabi ho sa inyo, mga kapatid. Now, let's have a quick review bago natin talakayin yung importanteng bagay sa gabing ito. Tinatalakay po natin sa mga nakalipas na araw na where we find God's revelation. Saan natin matatagpuan yung kapahayagan? Una, sabi natin, matatagpuan ng kapahayagan ng Diyos doon po sa Scripture and Tradition. Scripture and Tradition. Mga kapatid, inseparable ito. Hindi pwedeng paghiwalayin yung Scripture at sa yung Tradition. Yung Tradition kasi yan yung buhay, the life and the history of the church. Now, meron 3 stages na dinaanan po bago na buo yung gospel. Una, may tatawag tayong the life and teaching of Jesus, yung buhay at ang katuruan ng Panginoon. Pangalawa, yung oral tradition. Pag sinabing oral tradition, yung sinabi, yung ipinangaral, yung itinuro. Pangatlo, the written gospel. Yun ho yung 3 stages na pinagdaanan paano nabuo yung gospel. Again, number 1, the life and teaching of Jesus. Pangalawa, oral tradition. Pangatlo, the written gospel. Na pwede natin tawagin itong tradition na ito'y isang proseso at ito isang content. Pag sinabi mong tradition, mga kapatid, meron 3 keywords pagka-tradition. Una, it talks about the life. Pangalawa, worship. At saka yung teaching of the church. Importante ho yan na maintindihan natin. Yung life, yung buhay, yung pagsamba, at yung katuruan ng simbahan. Now, nakita rin natin sa ilalim ng Scripture and Tradition, yung biblical inspiration. Ibig sabihin ng inspiration, tao ang gumawa ng Biblia, pero sila ay ginabayan o pinatnubayan ng Banal na Espiritu. Gamit nila yung kanilang mga senses,
yung talino sa pagsulat, pero yung paggabay ng banal na espiritu ay makita ho natin. Pangalawa, hindi lang biblical inspiration, kundi the canon of scripture. Pag sinabing canon, standard. Pag sinabing canon, yung ano yung isinama na listahan ng mga libro para makumpleto yung 73. Oho. At ang nag-determine ho niyan kung ano ang dapat isama na libro ay ang the Catholic Church. Pangatlo, yung inerrant saving truth. Pag sinabi nating inerrant, walang mali, without error. Yung kapahayagan ng Diyos ay para po sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Of course, yung kaligtasan ay nais ng Diyos sa lahat ng tao. Pero mahalaga sa tao na magpasya. Dapat siya magpasya kung nais niyang maligtas. At ang paraan ng kaligtasan ay una na andun yan sa sacrament of baptism. Sa atin bilang Katoliko, napaka big deal na dadaan yung individual doon sa tinatawag natin the sacrament of baptism. Ang bautismo ay malaki ang role o papel na ginagampanan sa kaligtasan ng individual. Lahat ng individual na nagnanais maligtas ay dapat dumaan sa proseso na tinatawag na the sacrament of baptism. Doon tayo nagiging anak ng Diyos. Doon ibinibigay ang banal na espiritu. Doon pinapatawad yung ating original sin na namanan natin sa ating mga magulang. Kaya napaka-critical na ang bawat individual sa Pilipinas at sa labas ng bansa ay magkaroon ng realization. Now, mahalaga na malaman natin na ang simbahan po ay kailangan. Hindi po sapat yung pananampalataya lang sa tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Mahalaga din po yun. Hindi natin sinasabi na hindi mahalaga yung pananampalataya. Pero kulang. Ang kukumpleto po niyan yung ating obedience. So faith alone, hindi siya pwede sa konteksto ng mga Katoliko. Ang faith alone ay pang protestante lang ho yan at pang evangelical sa turo. Yan ho yung pinangahawakan ni Brad Calix dati. Faith alone, Bible alone. Pero nung tayo po ay nag-aaral ng Katolisismo, nakita nating dahan-dahan na kulang pala yung faith. Hindi pala Bible alone, kundi may kasama. Pananampalataya, correct yan, pero hindi lang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Mahalaga rin yung paninimala ng individual doon sa turo ng simbahan. Kasi wala hong ibang institusyon sa lupa na pwedeng magpaliwanag patungkol sa ating kaligtasan maliban sa simbahan ng simbahang Katolika. Opo. So yan po yung nasa ilalim ng Scripture and Tradition, yung Biblical Inspiration, the Canon of Scripture, at yung Inerrant Saving Truth. At nakita rin ho natin na merong 4 na factors yung pagdating sa pagpapaliwanag na salita ho ng ating Panginoon Diyos. Mahalaga po na malaman natin yung human author's intention. Bakit ba isinulat ni Mateo ang aklat na Mateo? Ganon din ni Marcos ang Book of Mark. Ganon din yung Luke. Ganon din yung Book of John. Ano yung intention? Ano ang purpose? Ano ang dahilan? Pangalawa, importante diyang malaman mo yung teksto. Kaya nga ho, pag nagbabasa ka ng Biblia, mahalaga po na tama yung basa natin. Kasi kung mali yung basa mo sa Biblia, problema ho yun. Now, alam naman natin na kaya nating magbasa. Pero kaibigan, hindi lang yung kaya mo at alam mo magbasa. Kundi dapat kasama sa pagbabasa yung inuunawa natin, yung binasa natin. I've been to different theological schools, mga kapatid. Mga 10
paaralan ng Biblia. Pinanggalingan ni Brad Calix. Liban po sa kasalukuyang inaaral ko ngayon, yung sa Katoliko na paaralan. Opo. At ang akin training, mga kapatid, ay yung expository. Pag sinabi expository, binabasa mo yung teksto ng Biblia, inaalam mo yung pasikot-sikot. Walang iniwan ito yung expository preaching o teaching na nagmimina ka ng ginto. Okay? Pag nagmimina ng ginto, medyo malaliman po yan eh. Naghuhukay, maingat, may proseso. Yun po yung training ni Brad Calix. Ako po ay na-train po kami kung paano aralin ang Biblia. Yun po yung akin training. Alam ko kung paano mag-aral ng Biblia. Yun lang ho yung konting lamang natin sa mga Katoliko sa Pilipinas. Dahil naturuan tayo for so many years kung paano yung tamang proseso ng pag-i-interpret ng salita ng Diyos. Ang tawag dyan ay hermeneutics. Magandang gabi, Rene Boy Kalimpong, kay Kuya Bingo Villahermosa, magandang gabi po. At sa iba pang mga nakasama natin. Kaya ho, ang kaibahan lang niyan sa Katoliko, meron tayong tapos na yung interpretasyon. Hindi na ho kailangang umimbento pa ng bishops at ng mga kaparian natin nung interpretasyon sapagkat may teaching office tayo na tinatawag na magisterium. Opo. Now, mahalaga hindi lang yung human author's intention, pangalawa yung teksto, yung mga talata na ating nababasa. Maganda rin ho yung isaalang-alang natin yung bumabasa. Ikaw na reader, ikaw na tagapakinig ng homily kada Sunday. Mga kapatid, ang Biblia po kasi isinulat hindi para sa Pinoy. Tayo po ay nakikibasa lamang sa Biblia. Ang target audience ng Biblia ay mga Hebrew people. Tanong, Hebrew people ba ang Pinoy? Hindi ho. Tayo po ay kasama sa kategory na Gentile. Hindi po para sa atin ang Biblia isinulat. Baga nakikibasa lang tayo. Ngayon, kung nakikibasa ka lang, maging maingat ka sa binabasa mo kasi hindi yan intention para sa iyo in the first place. Ngayon, kung nakikibasa ka, magiging maingat ka doon sa nilalaman yan kasi hindi yan para sa iyo in the first place. Kaya nga mahalaga na susundan natin ang turo ng simbahan para hindi ho tayo malalayo sa pinaka-meaning nung talata na ating pinag-aaralan. At pang-apat, yung tinatawag na common horizons. Ano ang pakinabang nito sa iyo bilang Katoliko? Peter Pladhero, maraming salamat kapatid sa pag-join sa ating broadcast. Pag sinabing common horizons, ano yung dating nito sa iyo ngayong matapos mong mabasa, mapag-aralan at malaman ang turo ng simbahan? Mga kapatid, merong 4 na factors pagdating sa pag-i-interpret ng salita ng Diyos. Pangalawa, paano ba ini-interpret ng Katoliko ang Biblia? Una, may tinatawag tayong literal interpretation. Ibig sabihin niyan, kaibigan, it teaches what happened. Itinuturo nito kung ano ang nangyari. Past tense na yan, history na yan. Pangalawa, allegorical. Ano uli yung una? Literal. It teaches what happened. Pangalawa, allegorical. Pag sinabing allegorical, what is to be believed? Ano yung dapat mong paniwalaan bilang Katoliko? Pangatlo, moral. Pag sinabing moral, what is to be done? Ito yung application. Ika-4, yung anagogic. What we must strain. Ano yung dapat maging goal natin? Magandang gabi, Pastor Jose Henry dyan sa Iloilo. At ganoon din kay Romel Palma. Bro, magandang gabi. Salamat for joining. Ito yung 4 na pamamaraan kung paano ini-interpret
ng Katoliko ang salita ng Diyos. Literal, it teaches what happened. Pangalawa, yung allegorical, what is to be believed. Ano yung dapat nating paniwalaan? Pangatlo, moral interpretation. Ibig sabihin, what is to be done? Ano yung dapat mong gawin bilang Katoliko? O yung application niya ng moral. Ikaapat, yung anagogic. Nang ibig sabihin niyan, what we must strain. Ano yung parang goal natin ngayong nalaman natin ang turo ng simbahan. Now, let's proceed. Alan Yaneta, mula dyan sa Hungary, maraming salamat for joining sa ating broadcast. At sa aking may bahay kay Annalyn. Now, tignan natin mga kapatid, yung panganib. Nalaman mo yung interpretation, 'di ba? Nalaman mo na yung LAMA na acronym. Literal, allegorical, moral, saka anagogic. Ngayon, para ma-integrate natin to sa ating pananampalataya at sa komunidad bilang Katoliko sa Pilipinas, ano ang danger o panganib na alam mo yung doktrina? Ito yung danger po dyan. Minsan ng Katoliko, nalaman ng doktrina, head knowledge na lang. Delikado po yan. Kasi kung titignan mo ang Biblia, hindi tayo ini-encourage na magkaroon lang tayo ng know-how. Alam natin yung doktrina. Sa isang banda, importante ho yan, hindi ho masama yan. Pero kung yung naka-stack up ka na lang dyan, dahil marami kang alam sa Biblia, alam mo yung Catechism of the Catholic Church, marami ka seminar na napupuntahan, aware ka sa doktrina, maganda po yun. Pero kapatid na Katoliko, huwag kang huminto sa doktrina. Opo. Maganda yung daily life experiences natin na i-integrate mo yung doktrina doon. Kung pamilyado ka, nalaman mo na hindi pala pwede adultery. Kung meron kang ema, ano yung ema, Brad Calix? Ito yung extramarital affair. Kung pamilyado kang Katoliko, tapos may ema ka, meron ka pang number 1, number 2, 'di ba? Parang sundalo may problemang ganyan, 'di ba? Para atang mga seaman yung problema na ganyan, 'di ba? Para atang mga OFWs yung may problemang ganyan na hindi nakokontento sa isang partner. Pero mga Katoliko yan. Ngayon, pag namatay ang mga Katoliko na yan na nasa mortal sin, mga kaibigan, mas kinaho tayo na binyagan. Pag wala ka sa state of grace na tinatawag, impyerno pa rin ang punta mo bilang Katoliko Kaya nga ho sa atin, we mean business. Hindi tayo basta sasampalataya lang tas tapos na. Hindi ho. Importante sa turo na simbahan yung obedience At yung obedience na to, nung ikay nabinyagan, ikaw ay na-confirm ni Bishop, nagpa-practice ka na doon sa yung sa Eucharist natin at yung iba pang mga sakramento na ginagawa mo, sa gitna ng buhay mo at sa dulo ng buhay mo, dapat manatili yung obedience natin. We put premium sa obedience, kapatid. Opo. Kaya nga ho, kung iisipin mo lang, ako'y Katoliko naman ako, Brad Calix, okay na siguro ako pag namatay, mali po. Ang kaligtasan kasi natin, 3 ang phase po niyan Una, we have been saved. Tapos na ang kaligtasan, history na. Namatay si Kristo para sa atin. Pangalawa, we have been saved. Sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, kailangan yung obedience mo hanggat nasa lupa ka. Pangatlo, we will be saved. Kung sa unang dalawa na yan, okay ka, huwag kang masyadong kampante sa dulo. Okay ka. Hindi ho. Ang pinag-uusapan dyan, nasa state of grace ka ba nung namatay ka? Ngayon, kung wala ka sa state of grace, alam mo nga yung doktrina, nabinyagan ka nga, tama yung prosesong dinaanan mo, and yet, bago ka mamatay, hindi ka nakakonfess sa pare, namatay ka, meron kang mortal sin, impyerno ho ang sabi. Yun ang turo na simbahan Now, hindi naman natin alam yung mga huling sandali na naghihingalo ka, lumapit ka sa Diyos,
Ay hindi ko naman pwedeng sabihin na impyerno punta mo. Sino ba naman tayo pwede magsabi niyan? Di ho ba? Ang Diyos pa rin. Pero yan ang turo ng simbahan, mga kapatid. Kaya ho importante na maintindihan po natin yan. Yun yung panganib Pagka head knowledge lang tayo, hindi pwede. Dapat ito ay tumuloy sa ating daily life experiences. Makakatulong din ho yung ating pananalangin, yung sakramento, yung sacraments, yung 7 sakramento, mga kapatid. Ano po bang naitutulong, mga fellow Catholics, ng scripture at tradition sa atin bilang mga Katoliko? Papaano tayo natutulungan sa ating karanasan? Una, ipinapakita nito kung papaano tayo kikilos bilang mga disipulo ng ating Panginoon. How to act. Yan ho ang itinutulong ng scripture and tradition, mga kapatid. Pangalawa, tinutulungan po tayo na ma-discern natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ganda ho, di ba? Pinapakita nito ng scripture and tradition how to act as disciples of Christ. Pangalawa, it helps us discern God's will for us. Mga kapatid, itong act, yung ating pagkilos bilang mga Katoliko, diyan bumabagsak yung moral teaching. Baga kung sa mga kaibigan nating protestante, yan yung application na tinatawag. Mahalaga sa atin yung turo ng simbahan. Non-negotiable po yan Pero kung mananatili lang yan sa ating isip, sa ating utak, nandyan lang yan, mali po. Kailangan bumabayan sa ating bibig, sa ating tenga, sa ating puso, sa ating mga kamay. Di ba? Dapat bumaba po yan, mga kapatid. At yung importante rito, yung ma-discern mo yung kalooban ng Diyos Na paano mo ma-discern yan? Mahalaga na nagbabasa ka ng salita ng Diyos. No, ako'y pastor pa, mga kapatid, ay sinasanay po namin yung mga kapatiran na paano magbasa ng Biblia. Meron po kami sinasabi na yung pagbabasa ng Biblia sa loob ng 1 taon. From cover to cover po yan. Ako mismo bilang dating pastor, may goal ako na at least babasa ako ng 5 kabanata sa isang araw. Kasi pag nagbasa ka ng 5 chapters a day, sa amin kasi 66 books lang yung Biblia sa mga kaibigan natin Protestante at mga Evangelical. Mababasa mo ang Biblia sa 1 taon. By just spending 5 chapters, by reading 5 chapters a day. Sa Katoliko ba may ganyan tayo? Meron tayong ganyan Meron tayong daily guide, di ba? Para sa 1 taon, maubos mo rin basahin. Ang tanong dyan, meron ba tayong disiplina to do that? Yun lang naman ang issue. Ngayon, kung meron kang disiplina, tas wala ka naman din Biblia, anong kwenta ng disiplina natin, di ba? Kaya importante yun sa atin, pare-parehas po yan na mahalaga. May disiplina at meron kang Biblia. Brad Calix, pwede ba sa digital? Wala namang problema kung sa digital yung Bible mo na 73. Kaya lang problema dyan, pag lobat yung cellphone mo, pag nasira yan, wala ka nang babasahin kasi nandun ka umasa I suggest mga fellow Catholics, bumili kayo ng sariling sipi ng Biblia, kopya. Ang ganda-ganda ng cellphone mo, di ba? Nakakabili ka ng laptop. Madamit, nakakabili ka. Branded pa. Bible, di ka makabili. Parang di ko maintindihan yan. Magsumikap tayo na magkaroon, mga kapatid, ha? Opo, kasi makakatulong po sa atin yan. Ngayon, bago tayo matapos sa ating broadcast sa gabing ito, sagutin natin yung ilang mga tanong. Okay, una, what is revelation? Ito po ay sa context ng mga Katoliko. I understand na may mga kaibigan tayo mga Protestante na dumadalo sa ating pag-aaral. At alam ko naman na
dumadalo sila para malaman ang turo ng simbahang Katolika. At syempre mga kaibigan ko po yan yung mga nandyan na dumadalo sa ating broadcast. At malaki po yung aking respeto sa mga kaibigan ko na naniniwala sa aking desisyon. Bagamat hindi sila 100% sang-ayon sa ginawa ni Brad Calix, pero at least may pagtanggap sila sa desisyon na ginawa po natin, kaya nandito sila sa broadcast. Opo. What is revelation? Para po sa ating mga Katoliko. Now, sagutin natin. What is revelation? Ano ang kapahayagan? Mga kapatid, revelation is God's personal, loving communication to us. Ito ay personal. Galing sa Diyos ito. Ito po ay mapagmahal na pakikipag-usap. It's a loving communication to us. Kung sino ba ang Diyos, yung kanyang plano na tayo'y iligtas, yung kanyang pagmamahal, yun po yung revelation. It is God's reaching out to us in friendship. So we get to know and love Him. Sino ba nag-initiate? Hindi ba ang God the Father? Laki ng atraso ng tao sa Diyos Pero bakit hindi pinabayaan ng God the Father yung sitwasyon ng tao? Kundi ang God the Father pa yung nag-initiate. Siya yung nauna na makipagbati. Ang tao ba makikipagbati sa Diyos? Wala tayong desire na ganun Gusto ba nating ayusin ang problema natin sa Diyos? Wala tayong ganung desire. Ang desire natin, magrebelde tayong patuloy bilang Katoliko sa Diyos. Diba? Ganun naman Kaya nga sinasabi ko, huwag kayong masyadong aasa na yung ilang bilyon tayo worldwide. Ang tanong ko lang dyan, ilang porsyento doon sa bilyon na mga Katoliko worldwide, yung seryoso na Katoliko? Hindi ko ma-determine yun Ayoko nang lumayo Sa Pilipinas na lang, ilang porsyento ng mga Pinoy na Katoliko ang seryoso sa relasyon niya sa Panginoong Hesus? Ang seryoso na alamin ang kalooban ng Diyos. Sana malaking porsyento. Matutuwa na ako kung 50% man lang Pero in reality ba may 50% tayo sa Pilipinas na seryoso sa Diyos? Kung magkakaroon tayo ng pagsusuri ng personal, masasabi ba natin na at least may 50% sa Pilipinas na seryoso, na naiintindihan yung relasyon niya sa Panginoon at kay Mama Mary at doon sa turo ng simbahan? Mga kapatid, mahalaga po yun. Wala na may ibang sasagot yan, ikaw lang din Opo. Papaano ni-reveal ng Diyos ang kanyang sarili? Ni-reveal ng Diyos ang kanyang sarili by creating us in everything we see, hear, and touch, mga kapatid. From the beginning till now. Ang tawag natin dyan sa ating turo, natural sign. Ano yung natural sign? Creating us in everything we see. Ano ba nakikita mo sa paligid mo? Diba? May mga lugar na may dagat, may bundok. Sino ba nag-create niyan? Tao ba nag-create niyan? Yung hangin na nalalanghap mo na hindi mo binibili sa ospital. Kanino ba galing yan? Hindi ba't sa Diyos? Pangalawa, hindi lang natural sign, kundi tinatawag na biblical signs. Ano po yung biblical signs? Ito po yung kanyang mga salita at yung kanyang mga ginawa ng ating Panginoon na nakalagay doon sa sacred scriptures, mga kapatid. Yung biblical signs. Pangatlo, yung ecclesial signs, yung pangsimbahan. Ano po yun? Yung kanyang patuloy na presensya. Presensya ng banal na espiritu sa kanyang tao sa simbahan. Now, kahapon, we just celebrated yung ating 1,000 i-English na lang natin, 1,992 years
ng existence ng Catholic Church sa mundo. Ganun na ho tayo katagal kasi 33 AD ho tayo eh. Nagsimula yung simbahan. So 1,992 years na po ang simbahan natin. At please take note, hindi po tayo nakarehistro sa SEC. Yun po yung kaibahan natin sa mga kaibigan natin Protestante at mga Evangelicals. Hindi natin kailangang iparehistro ang simbahan natin sapagkat ang founder ng simbahan ay si Jesus Christ. Pangalawa, nauna yung simbahan kaysa sa mga existing laws sa lupa. Mapapansin nyo, hindi ho tayo rehistrado sa SEC. Mga kapatid, ano pa ho? Yung sa liban sa ecclesial science, no, meron tayong natural science, biblical science, merong ecclesial, meron naman tayong tinatawag na liturgical. Ano po ito? Yun yung itong panalangin. Yung sacramental worship. Importante sa atin ito. Yung doktrina, yung moral service of the church. Yun po yung liturgical science. And lastly, may tinatawag tayong conscience. Ito yung interior presence. Ito yung grasya. Ito yung biyaya. Meron tayong konsyensya na ibinigay ng Diyos sa atin. Para sa ating daily life ay magagamit po natin. Na dyan natin nare-recognize yung signs of the times. So meron tayong 5 na paraan kung paano natin maiintindihan paano nagre-reveal ang Diyos sa atin. Una, sa pamagitan ng natural sign. Ikalawa, yung biblical sign. Pangatlo, yung ecclesial, yung pangsimbahan, ibig sabihin. Ika-4, yung liturgical, yung ginagawa natin dun sa misa, yun ang ibig sabihin. At pang-5, yung ating konsyensya. Now, dito na lang tayo sa pangatlo na tanong at tatapusin na po natin to. Siguro magsasabi kayo, Brad Calix, how can the infinite, pure spirit, God, communicate Himself to us in this life? Paano ba, Brad Calix, na itong hindi natin maarok, hindi natin maintindihan masyado, itong pure spirit, itong God na binabanggit natin na magsasalita sa atin o yung magko-communicate sa atin sa araw-araw? Mga kapatid, God reveals Himself to us through, sa pamamagitan ng, through the deeds He performed in history and the words which proclaims the deed and clarify the true meaning. Yung keywords dyan, deeds and words. Yung mga ginawa ng Diyos at kasalukuyan niyang ginagawa sa atin, yung kanyang mga salita. Kaya nga ho, di ba, yung ating bishops, yung ating priest, sila po yung mga representatives ng Diyos sa lupa. Yun ho yung ating pinaniniwalaan. Mga kapatid, sana nakatulong ho ito yung ating pinag-uusapan. At bukas sa kalooban ng Diyos ay itutuloy po natin yung ating pinag-uusapan. Emily Ehusa, Ninang, magandang gabi po. Kami po ipatuloy na nagdadasal sa inyong sitwasyon. Gabayan nawa kayo ng ating Panginoon, Ninang. Ganon din si Ninong, pakikamusta na lang din po ko. Brad Apang Cortez, magandang gabi bro. Salamat sa buong pamilya. Kay Pastor Jero T. Salem, mga kaibigan natin yan. Regards po sa inyong iglesia lokal, Pastor, at sa inyong grupo. Si LS Tignero, magandang gabi po. Kapatid, salamat for joining. Bobby Taruk, salamat for joining ituloy mo kapatid yung iyong mga articles na nilalagay doon sa ating GC.
Kasi ikaw yung aktibo na gumagawa niyan. Malaking tulong yan sa ating mga kapatiran ha, kapatid na Bobby Taruk. Maraming salamat. Gusto ko lang ding i-acknowledge sino pa ba yung nandito? Yung si Bro Alan Janeta diyan sa Hungary, sa bansang Hungary. Brad, salamat for joining sa buong pamilya at sa trabaho mo diyan. Bawal magkasakit eh. Ingatan ka nawa ng Panginoon Diyos diyan at sa dinadaluhan mong simbahan diyan na Katoliko. Kapatid, salamat. Ganon din sa akin may bahay kay Mrs. kay Annalyn. Mga kapatid, ipagdasal nyo si Mrs. no, kasi yung sinasabi ko sa inyo na update tungkol kay Mrs. Next week ko ay kami, ma-laboratory test kay mama. So, kukunan po siya ng dugo. Tapos iti-test po yung mga limang iba-ibang po yun para ma-determine kung ano yung dapat gawin sa kanya. Ayoko siyang ipakita sa inyo Opo, kasi alam naman ninyo kung ano yung nangyayari sa may colon cancer, no? Opo, medyo po yan maselan. Opo, alam ko naman na kayo ho'y nagdadasal. Noon pa man, nung nagsimula pa ito, maraming salamat po sa inyo at hindi po namin mabayaran yung dasal nyo sa amin kaya ini-inform lang namin kayo what's going on para at least alam lang din ninyo kung ano na yung nangyayari. Kasi pagka kayo nagdadasal sa isang tao, gusto nyong malaman ano na nangyayari, di ba? Opo, kaya ipagdasal nyo si Mrs. Hindi ganun kadali araw-araw, tanghali, gabi. Hindi siya nakakatulog na. Opo. At yung kanyang gana sa pagkain, hindi po katulad nun dati. Opo. So at least may idea na po kayo kung ano nangyayari kay Mrs. Ang pasalamat lang namin kasi nga yung hindi siya nakakapagsimba, pero ang ginagawa po ng lay minister ng simbahan namin dito sa Sumag, ang San Juan Nepomuceno, ay pumupunta yung lay minister sa bahay at nagkukomunyon si mama. Regular po yan. Yun po yung pasalamat namin. At nabibisita rin kami ng aming parish priest. At yung mga kaibigan pa namin, ibang pare na nagpunta na sa bahay para magbigay ng comfort at pag-asa sa aking may bahay. Salamat sa inyo mga kapatid, na-appreciate namin yan. Peter Pladhero, salamat bro sa pag-join. Pastor Jos Henry, kaibigan ko po ito sa Iloilo na kabase ito at nire-respeto ko yung ministeryo nitong kapatid na ito. Kaya Pastor Jos, salamat Kung may time ka makapuntang Bacolod, just let me know para at least makapagkwentuhan tayo Maraming salamat sa dasal, Pastor, para sa aking may bahay. Si Sir Bingo Villahermosa, ang ating media man. Salamat kuya sa sa dasal. Salamat po. God bless sa inyong sa inyong ginagawa. Kay Rene Boy Kalimpong, salamat bro. Si Rene Boy Kalimpong ay watching from Davao City. Opo, maraming salamat. At sa iba pa natin na hindi ko nabanggit ang pangalan nyo, pasensya na po. Bawi po tayo sa mga susunod. Announcement bago tayo magpaalam. Si Brad Calixto ay may bagong ministry sa DYAF. Yan po yung dating Veritas dyan sa Bacolod, no? Tayo po ay nagbabalita po dyan. Binigyan tayo ng opportunity na makapagbalita. Alas 7 yan ng umaga, ipagdasal ninyo na kung ano yung ginagawa natin dati doon sa DYBS ay magdire-diretso na yan. Opo. Salamat sa inyong sa inyong dasal.
At meron din po tayong ministry sa DYRL, sa Bacolod din ho yan, sa radyo din ho. Pag Sunday ho, napapakinggan nyo kami dyan ni Bro JB Akma. Alas 6 naman ho yan ng umaga hanggang alas 7. Opo. Sa DYAF, nagbabalita si Brad Calix dyan. Pagdating naman sa DYRL ay pag-uusap patungkol sa Katolisismo yung binibigyang pansin po namin. Ipagdasal po ninyo na yung ganyang mga ministeryo ay makatulong sa lahat ng mga Katoliko nationwide at sa labas ng bansa. Ipag-pray nyo yung sinasabi ko na magkakaroon tayo ng pag-aaral. Okay? Tignan natin yung possibility na matuloy yan itong June. Meron pa tayong ibang kinakausap tungkol sa possibility na makakapagturo po kami sa inyo ng kombinasyon ng philosophy, theology, saka apologetics. Yun po yung kombinasyong tuturo namin sa inyo, mga kaibigang Katoliko. Kaya kung kayo po ay interesado dyan, just let me know ha, kung interesado. At least meron tayong 10. Kasi kung wala tayong 10, parang mahirap ituloy yung klase na yan. At least meron tayong 10 na magsasabi na, ay Brad, sama kami dyan sa pag-aaral na yan. Kombinasyon yan ng philosophy, ng theology, saka apologetics. Oo. Meron tayong mga kaibigan na Catholic faith defenders sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na pwedeng makatulong po sa atin para po sa bagay po na yan. Patuloy ho nating ipanalangin. At sa tingin nyo, ang itong ministeryo na ito ay gusto nyo mag-invest dito, mga kapatid, maaari po kayong magpadala ng inyong tulong. Ha? Huwag po kayong mahiya, pwede po kayong kumausap sa akin kung papaano. Well appreciated po lahat ng inyong mga magiging tulong. Kinukumusta ko si Pastor Noe Dora, ang dating pastor na naging Katoliko na, dahil pumunta rito sa bahay. Galing po siya sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nagtotokso siya Binisita po tayo nung Sunday kahapon. Nakita si Mrs. na ipanalangin niya. So tuwan-tuwa po kami kasi sino ba naman tayo na bisitahin ng isang Noe Dora? Salamat lang sa opportunity. Siya ho ngayon ay nasa Manila, kung di ako nagkakamali, para ipagpatuloy yung kanyang misyon. Ipagdasal ho natin na itong mga converted pastors sa Philippines ay magpapatuloy, ha? At mangyari yung pinapagawa sa amin ng Panginoon Diyos. Sige po. Yun lang ho muna. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa gabing ito sa aming natutunan at kami po'y nagdadasal ng good health sa bawat isa, yung mga nakasama namin sa broadcast tonight. Bigyan nyo kami ng magandang appreciation sa ginagawa nyo sa amin sa araw-araw. Makita namin yung kahalagahan nito. Yung aming kaseryosohan bilang Katoliko, mahalaga ito. Sana kung gaano kami kadami sa Pilipinas, ay marami rin talaga yung seryosong Katoliko na yung pananampalataya niya sa Panginoong Hesus at sa turo ng simbahan ay klaro. Na hindi po hinihiwalay ang doktrina sa buhay. Kailangan maintindihan namin na ang pagiging Kristiyanong Katoliko ay seryosong bagay pala ito. Hindi ito biro. Ito ay sagrado sa isang banda. At kailangan dito yung obedience habang nabubuhay sa lupa. Tulungan niyo ho kami. We'd like to pray for our Pope Leo XIV sa kanyang mga ginagawa lagi sa Vatican, sa pag-iikot sa iba't ibang lugar, sa kanyang mga biyahe. We just pray for wisdom and strength. Sa lahat po ng mga cardinal sa Vatican, ingatan niyo ho sila, lahat ng mga bishops, archbishops,
Mga kaparian, especially sa Pilipinas, kami nagdadasal ng inyong gabay. Nihiling ko po ang inyong patnubay sa amin sa pagtulog ngayong gabi. Lord willing, bukas magigising ho kami sa inyong tulong. Patuloy nyo kaming ipanalangin. Mahal na Ginang Maria, salamat po dahil kayo ay mabuti. Yung inyong role bilang ina ng simbahan ay nagpapatuloy po. Salamat sa malasakit at pananalangin para sa amin dito sa lupa. Tulungan nyo kami na magampanan namin ang kalooban ng Diyos sa aming mga buhay. At pagpapalain nyo rin po ang iba't ibang nagbo-broadcast katulad ni Brad Calix sa Pilipinas na patuloy naming inaaral ang turo ng simbahan. Hindi lang ang goal ay malaman, kundi maisabuhay din naman. Salamat po sa inyong kabutihan. At umaasa po kami na magiging malalim yung aming pagkakilala sa Panginoong Hesus at sa turo ng simbahan. At magiging bahagi kami ng evangelization. Kami ay may temang Pilgrims of Hope itong taon na ito. At sana nga ho bilang mga mandalakbay sa lupa na pansamantala ay meron kaming bitbit ng pag-asa. Pag-asa doon sa mga kapatirang Katoliko na hindi na nagsisimba, na ma-rekindle sa kanilang isipan at puso ang kahalagahan ng relasyon sa Panginoon. At makapagbahagi din po kami sa mga kaibigan namin na hindi Katoliko. Magkukwento lang kami. Hindi namin kailangang mamuwersa, hindi namin kinakailangang makipagdebate. Tama na yung diskusyon at ipagkatiwala sa Diyos ang magiging resulta ng pagbabahagi po namin. Maraming salamat sa gabing ito. Bahala na po kayo sa lahat ng may mga karamdaman, including yung aking may bahay. Ipinapasa Diyos po namin yung kanyang sitwasyon. At tulungan niyo po yung brigada eskwela na nangyayari itong week na ito sa iba't ibang paaralan sa Pilipinas. Kayo po ang patuloy na mag-iingat. At sa pasukan next week, sa June 16, ay maging maayos po maging smooth yung pagpasok ng mga estudyante. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kaibigan, kung nais yung makausap si Brad Calix, 0950-266-9596. Available po tayo for counseling para sa inyong mga anak. Kayo po ng mga couples na may mga tanong patungkol sa turo ng simbahan, patungkol doon sa contraceptives, ano ba sabi ng simbahan dyan, mga nagpaplanong pagpakasal na probably ng mga nagli-live-in ng mga Katoliko. Mga kapatid, hindi ho yan pwede ha, ang live-in sa atin. Pinagbabawal po yan ng simbahang Katolika. At dapat po ayusin na po ninyo yan hanggat may panahon pa ho kayo. Opo, kasi ano man ang punta niyo sa simbahan para magmisa, and probably kayo po ay nagjo-join sa communion, sa Holy Communion, hindi po talaga pwede yan. Mahigpit po ang turo ng simbahan tungkol dyan. Kaya ho, mas magandang pumunta kayo sa pare at magkaroon kayo ng confession, kausapin nyo ang inyong parish priest para ho maisaayos na po yung inyong problema hanggat may opportunity. Sige po, sa ngalan ng aking may bahay, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. Pakishare po yung ating video mga kapatid. At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe doon sa ating YouTube channel, ang State of Grace TV, no, ni Brad Calix. Nandun po lahat nakalagay yung ating mga dapat niyong makita, yung ating usapang Katolisismo. Minsan may pagbabalita po na nakakasama doon, no? Kaya nagpapasalamat lang ako kay Bro George. Siya po yung taong responsable sa pag-upload ng ating videos doon sa ating State of Grace TV na YouTube channel. Once again, maraming salamat po. God bless. Ingat po kayo. And bye for now.